sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Huwebes, ika-16 na sa buwan ng Hulyo, taon 2026. Sa ulo ng mga balansyadong balita. Pagalma ni Senator Alan Peter Cayetano sa pag-iimbestiga ng NBI sa 2019 SEA Games. Ipinagkibit balikat lamang ng Malacanang. 2,000 pisong ayuda para sa low-income families inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Buying price ng palay, itinaas ng NFA. Head ng SOG ng MMDA hindi suspendido, binawalan lang na sumama sa clearing operations. Election period naman sa BARM nagsimula na. 3 suspect sa pagpaslang sa US Marine Biologist sa Negros Oriental na aresto na. Bulkang Mayon, patuloy sa pagbuga ng lava at uson. Alert level 3, nakataas pa rin. At paggawaan ng peking fertilizer, sinalakay sa Nueva Ecija. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Sa detalye ng mga balita, ipinagkibit balikat lamang ng Palasyo ng Malacanang ang pagalma ni Senator Alan Peter Cayetano sa pag-iimbestiga ng NBI sa kahina-hinalang anomalya sa bidding at iba pang proyekto sa 2019 Southeast Asian Games sa Tarlac. Binigyang DNA Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro ng hakbang ng Bureau ay walang intensyon na manakot sa kahit na sino na wala namang ginagawang paglabag sa batas. Sabi ni Castro, dahil may isyo na dapat mabigyan ng paglilinaw sa 2019 SEA Games, natural lamang na pumasok sa eksena ang NBI. Dagdag pa ng PCO Undersecretary, hindi na kailangan pang utusan na Malacanang ang NBI dahil ang mga kahalintulad na hakbang naman ay nasa ilalim ng kanilang mandato. Inanunsyo ng Malacanang ang pagkakaloob ng dagdag na financial assistance para sa mga low-income na pamilya sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang ayuda ay bilang tulong mula sa epekto ng nagbabadyang pagtaas o pagtaas muli ng presyo ng langis dahil sa pagsiklab ng panibagong tensyon sa gitnang silangan. Particular na makikinabang sa one-time 2,000 pesos na cash grant ang nasa 3.5 na milyong benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino. At walang gutom program. Tatanggap naman ng 2,000 pesos na subsidy ang may 1.5 na milyong low-income workers mula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Sinabi ng Presidente na binuo ang uplift assistance upang alalayan ang mga maralita sa panahon ng matinding pagsubok. Idinagdag ni PBBM na tuloy-tuloy ang pag-review ng community-based monitoring system na binuo upang bigyan ng update ang Malacanang sa dami ng mga pamilya na kabilang sa tinatawag na poorest of the poor. Samantala, tataas naman ang presyo ng palay. Ito ay matapos i-anunsyo ng Agriculture Secretary Francis Chu Laurel. Magandang balita na inatasan na niya ang National Food Authority o NFA na itakda sa 21 kada kilong presyo ng wet palay mula sa dating 17 pesos. Sabi ni Laurel, layunin ng hakbang at tulungan ng mga magsasaka na makabawi mula sa mataas na halaga ng abono o fertilizer. Ayon pa sa kalihim, ipinagutos din ng opisyal ang pansamantalang pagpigil naman sa pagpasok ng imported na bigas sa Iloilo mula sa kalagitnaan ng Setyembre hanggang sa katapusan ng Nobyembre.
Hindi naman suspindido ang kontrobersyal na pinuno ng MMDA Special Operations Group Task Force for Road Clearing. Gayunpaman ipinaliwanag ni MMDA Chairman Romando Don Artes na binawalan muna si Gabriel Go na sumama sa operasyon ng task force habang iniimbestigahan ang reklamo laban sa kanya. Ayon kay Artes, nananatiling empleyado ng ahensya si Go at tuloy ang road clearing sa Metro Manila kahit siya ay wala sa operasyon. Nalagay sa kontrobersiya ang pinuno ng MMDA SCOG nang sitahin ng isang guro na nakamotorsiklo habang walang suot na helmet. Sinasabing napahiya at nalabag ang privacy ng teacher dahil nangyari ang eksena habang naka-video. Ipinahayag ni Artes na mag-i-issue ng show cause order ang MMDA kay Go upang hingi ng kanyang paliwanag habang aalamin din ng ahensya ang panig ng guro. 21 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, nakalatag na ang mga checkpoints sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pagsisimula ng eleksyon sa araw na ito para sa kauna-unahang parliamentary poll sa rehiyon sa September. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang panahon ng halalan ay naging epektibo alas 12:01 ng hating gabi. Dinagdag pa ni Garcia na mahigpit ay patutupad naman ang gun ban sa lahat ng 105 bayan at 3 syudad sa BARM sa buong election period. Mag-uumpisa naman ang panahon ng kampanya sa July 30 hanggang September 12 o 2 araw bago ang halalan sa rehiyon sa September 14. Naaresto naman ang 3 suspect sa pagpaslang sa isang American marine biologist sa Sibulan, Negros Occidental. Kabilang sa nadakip ang gunman, lookout at ang pinaghihinalaan na ng molestya sa Pinay live-in partner ni Kent Carpenter. Ayon kay Colonel Timar Alam, OIC Provincial Director ng Negros Oriental Police Provincial Office, na dalawa sa pinaghihinalaan ay minsan ang nasangkot sa kaso ng pagnanakaw. Ang US Marine biologist ay binaril habang nanunood ng telebisyon kasamang kanyang live-in partner sa kanilang bahay sa Barangay Adjong noong Linggo ng gabi. Tinitignan ng Special Investigation Task Group ang anggulo ng robbery sa naturang krimen. Kabilang sa nawawala ang nasa 70,000 pesos na cash, laptop, isang pares ng binoculars, ATM cards at mga IDs. Bukod sa 3 naaresto, 2 iba pang individual ang pinaghahanap ng pulisya. Samantala, nakapagtala naman ang P-Box ng 2 insidente ng pagbubaga ng uson sa Bulkang Mayon kaninang umaga. Sa video footage ng P-Box sa Mayon Volcano Observatory, nagkaroon ng lava collapse fed pyroclastic density currents sa bulkan na tumagal ng 5:04 at 7:07 ng umaga. Patuloy na nagpapakita ng mga aktibidad ang Mayon. Ngayon ay nasa ika-172 magkakasunod na araw na ng effusive eruption. Bukod sa uson, maagos din ang lava at pagguho ng mga bato mula sa bulkan, kaya nananatiling nakataas sa Alert Level 3 ang Mayon. Samantala, iginiit ni dating NBI Director Jaime Santiago na banta kay Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya ang sinasabing Oplan Romanov at hindi kay Vice President Sara Duterte. Sabi sa DZRH News ni Santiago, unang lumabas ang termino ng balaan ni Davao City Mayor Baste Duterte sa isang rally ang Pangulo na bago matuloy ang isipin ang nangyari sa mga Romanov. Kaya naman ikinagulat ni Santiago nang magbago ang naratibo at banggitin ng isang vlogger na si Princess Maui na plano ang Oplan Romanov para patayin ang Duterte family. Pakinggan at panuurin po natin ito. Gulat ako kay Maui nung sinabi niya na yung Oplan Romanov, hindi, yung Romanov ay warning ni Baste sa presidente, sa first family. Okay. Bakit naging kay BP Sara na? Hindi kay BP Sara yun. Kita mo, si BP Sara, siya mismo nagsabi during her interview, this is the second time na marinig ko yung Romanov. Tinanong naman ng defense panel ang witness na si NBI Regional Director Jeremy Lotoc sa impeachment court kung narinig na niya ang Oplan Romanov noon. Sabi lamang ni Lotoc na narinig niya ang termino kay Baste Duterte at ginamit bilang warning o babala kay Pangulong Marcos. Patay ang isang motor taxi rider matapos pagnakawan at saksakin ang kanyang angkas sa Caloocan City. Ayon sa Caloocan Police, alas 1:55 ng madaling araw, nang matagpuan ang biktimang rider na si Fabio Norberte Jr., 46 anyos na may tama ng saksak sa kaliwang bahagi ng katawan. Naisugod pa sa ospital ang rider pero diniklarang dead on arrival.
Sa follow-up operation, natunto ng pulis ang suspect sa Malabon matapos umunong gamitin ang ninakaw na motorsiklo sa isa pang pang-hold up. Nang tangkaing hold upin ang isa pang biktima gamit ang ice pick, nanlaban ito tumingin ng saklolo hanggang sa rumisponde mga residente at kinuyog ang suspect. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na naharap sa kasong carnapping with homicide at robbery. Simple at low-key, ito ang pasabi ni House Secretary General Attorney Sheloy Garafil sa lahat ng dadalo ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anya mas mababa ang budget nila kung ikukumpara ngayong taon nang mag-walkthrough ito sa plenary hall. Inamin ni Garafil na nakakaapekto sa kanilang paghahanda ang ongoing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ginaganap sa Senado. Pero paliwanag ni Garafil, meron naman na silang sinusundan na template at ang preparasyon ay ginagawa taon-taon. Narito si House Secretary General Sheloy Garafil. Of course, I would be lying kung sabihin ko na hindi siya. Pero kasi, every year naman namin ito ginagawa. So it's basically the same template naman for everyone. So hindi naman kami nagkaroon ng problema. Kasi in between naman ng preparations, nasisingit, well, nagkagawa naman din namin kailangan gawin for the SONA. At yan po ang tinig ni House Secretary General Sheloy Garafil. Ngayong hapon sisimula ng pagpapadala ng imbitasyon sa lahat ng dadalo sa SONA kung saan walang long gown kundi simpleng Filipiniana lamang ang kanilang request. 28 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samayin nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami, ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Ang oras na yan.